ka-module! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa at narito po tayo uli para sa susunod nating lesson. Bago po tayo magsimula, shoutout po kina Yesha Garcia, Iana's Vlog, Angeline Katindig, Olive Bayan, Mary Grace Cuatlo, at kay Sarah Nicole. Ang susunod nating lesson ay tungkol sa changing fraction to decimal or decimal to fraction. Ngayon ay naihanda ko ang 5 example para i-change natin siya into decimals. So, ang una nating example ay ang number 3. Kung mapapansin mo, ang number 3 ay hindi fraction. Kung hindi, whole number. Isinama ko na rin siya doon sa ating mga given para kung ang may mga nagtatanong, madali na nating masagutan. So, ang 3, paano mo i-change iyon into decimal? So, madali lang yon. Ang whole number, lagi nating tatandaan, ay ang decimal point nasa pinaka kanan. So, una, kopyahin mo yung number 3. Okay? And then, lagyan mo ng decimal point doon sa pinaka kanan. Huwag malilito doon. Okay. So, meron na tayo ngayong sagot para sa whole number na 3. So, ang whole number, meron o walang decimal point, hindi magbabago na whole number pa rin siya. Ang susunod nating given ay ang 4 over 4. Kung mapapansin mo, 4 over 4 ay improper fraction. Ay, teacher, bakit naman siya improper fraction? Tama. Improper fraction ang 4 over 4 dahil parehas ang numerator at denominator. Ibig sabihin, makakabuo ka pa ng isang 4 galing sa numerator niyang 4. Kaya, ang 4 over 4 o ang magkaparehas ng numerator at denominator ay equal ito sa 1 at equal yon sa 1 at saka ang decimal point. So, hindi na tayo malilito doon. Okay? Next natin ay ang 1/5. Teacher, paano po ba tayo mag-change ng isang fraction papunta sa ating decimals? Ang una nating tatandaan ay i-divide ang numerator sa kanyang denominator. Ay, teacher, paano po ba yon? So, ang una nating example, ang number 3, ay i-divide ang numerator na 1 sa kanyang denominator na 5. Okay? So, wag malilito doon. So, anong susunod na natin, teacher? Paano ba yun? 1 na lamang ang ating i-divide sa 5. Hindi yata pwede yun. Tama, hindi pwede na ang 1 ay divide mo sa 5. Pero, gamitan natin siya ng decimal point. Tandaan natin, ang ating division of decimals ay naroon sa video ng division of decimals. Nai-upload ko na iyon, hanapin lang natin sa ating channel. Sa Teacher Carla Kamat Module. So, sunod na tayo. Sabi nga doon, teacher, 1 na lamang yun nasa loob. I-divide pa natin sa 5? Tama. Ang gamit ng ating decimal point ay para dito. So, una, huwag kakalimutan, lagyan muna ng decimal point doon sa ating i-divide o dividend. Okay? Pagkatapos, kopyahin na lamang ang ating decimal point doon sa ating sagot para hindi tayo magkamali sa dulo. Pagkatapos nun, lagyan natin ng isang 0. So, ito yung 0 na kailangan natin. Ibig sabihin, 1 at 0 na ang ating i-divide. Doon sa ating video, nabanggit ko doon na ang ating decimal point ay walang pakialam sa ating pagdi-divide. Ibig sabihin, ang nasa loob nito ay 10 na kailangan mong i-divide sa tig-5. Ilan nga ba yon?
Okay, tayong mag-skip counting. So, 5, 10. So, meron tayong 2 5 doon sa 10. At ilagay natin yon hindi sa tapat ng 1, kung hindi sa tapat ng 0. Doon sa ating huling numero or digit. So, ang next natin gagawin, kapag nalaman natin kung ilang 5 meron sa 10, ayon ang 2, yung 2 na sagot natin ay i-multiply mo naman sa 5. So, skip counting ulit. 5, 10. So, 10 ang sagot natin, ilagay natin yon sa ilalim nung 10 at mag-minus ka or mag-subtract para malaman mo kung may sobra o wala na. So, 10 minus 10 ay tama, 0 na lang yon. At wala ka nang kailangang i-divide pa o ibaba o i-bring down. So, ibig sabihin, yung 0.2 or 2/10 ang ating sagot. So, lagyan natin ng equal sign, 2/10. Ibig sabihin daw, ang 1/5 ay equal sa 2/10. Huwag malilito doon. Ang number 4 nating given ay ang 4/3. Kung mapapansin mo, ang 4/3 ay improper fraction. So, tingnan muna natin. Lagyan natin ng equal sign. Dito natin nilalagay ang ating sagot at dito natin gagawin yung pagdi-divide. Ang 4 ang nasa loob ng division sign at tinatawag siyang dividend. Okay? Nasa labas naman or divisor ang ating denominator. Okay? So, tingnan natin. Ilang 3 meron sa 4? Okay. So, meron tayong isang makukuha doon. At ilalagay natin ang sagot sa ibabaw o taas ng number 4. Ang isang 3 ay tama. So, ang isang 3 ay 3. Bawasin natin kung may sobra. Tama, 1 iyon. Okay? So, may tanong. Teacher, ito po ba ay huli nating gagawin? Hindi pa. Yun ang gamit ng ating decimal point. Pwede pa nating dagdagan ng 0 ang ating given. Para mas lalo nating mabigyan ng sagot ang ating hinahanap. So, isang tip ni Teacher Carla, kailangan natin na up to 2 decimal places. Teacher, ano po ba yung 2 decimal places na laging sinasabi? Kapag sinabing 2 decimal places, meron kang decimal point, meron kang tenths, meron kang hundredths. Okay? So, 2 decimal places. Okay? So, sabi doon, hanggang 2 decimal places dapat ang iyong sagot para malaman mo kung tama na ba ang iyong sagot. So, doon sa mga exam o mga test, hanggang doon sa 2 decimal places ang hinahanap natin. So, tingnan natin ang ating given. So, meron na lang tayong 1. At kailangan nating lagyan ng decimal point ang dividend. Huwag kalimutan ang next step natin ay kopyahin si decimal point doon sa ating sagot. Okay? So, pagkatapos nun, ano na pong gagawin? Tama. Lagyan na natin siya ng 0. Isa lamang. Sunod, merong 1 dito. Kailangan na nating i-bring down si 0. At i-divide si 10 na nabuo natin sa tig-3. Ilan bang tig-3 yon? Tama. Meron kang 3 tig-3 sa 10. At ang 3 tig-3 ay tama, 9 yon. Bawasin natin kung may sobra. 10 minus 9 ay 1. Ang susunod na natin ay ang 1. Ay teacher, may 1 pa po tayong remainder. Pwede ba po ba natin itong sundan? Tama. Pwede ka pang magdagdag ng isa pang 0 para ma-bring down mo siya doon sa
1. Ngayon, meron ka na uling 10 sa ating dividend. So, 10, ilang tatlo daw meron doon? Tama. So, meron kang tatlo galing sa 10. At ang tatlo ay 9. Okay? So, bawasin natin kung may sobra. At yun na lang ay 1. Tandaan, up to 2 decimal places ang kailangan nating magiging sagot. At kailangan din nating gamitin ang tinatawag na rounding. So, ang rounding ay nasa isang video na i-upload din ni Teacher Carla. So, dito sa ating sagot, kung ang tanong mo ay hanggang dito na lang po ba, may isa pa tayong kailangang ilagay na 0. Ay, teacher, bakit po? Ang sabi niyo po ay up to 2 decimal places lamang. Doon natin magagamit mga bata ang rounding. Kailangan nating magbigay ng rounded na sagot. So, paano nga ba yun? Lagyan na natin ng isa pang 0, last na 0 na to, at di-bring down doon sa 1. Ngayon, naging 10 na ito, at tingnan natin kung ilang tatlo meron. Tama, 3 yun. Yan. Huwag malilito. So, 3 times 3 ay 9. Kung mapapansin mo, ang 10 pinawasan ka ng 9 ay 1 pa rin yun. So, ngayon, meron tayong remainder na 1. At meron tayong sagot na 1 and 333 thousandths. Okay? Sabi niyo po, teacher, up to 2 decimal places lamang. Pero bakit po ito ay 3? Okay. So, yun yung gamit ng rounding. Tingnan natin. Kailangan daw up to 2 decimal places. Hanggang dito yon sa pangalawang 3. So, ito yung ating ira-round. At titingnan natin at pagbabasihan ang sumunod na nasa kanan. So, kung 3, ibig sabihin, hindi madadagdagan ang ating kailangang i-round na hundredths place. So, ibig sabihin, ang magiging sagot mo, kapag na-round mo yon, mawawala si 3, magiging 0 siya, at si 3 na hundredths ay 3 pa rin, si 3 na tenths ay kokopyahin mo lang, decimal point at ang 1. So, wag tayong malilito doon. Tandaan uli natin na may another video dito para sa rounding. Para makuha natin ang changing of fraction to decimal, kailangan nating gawin ang prosesong iyon. Huwag malilito. So, ang susunod nating given ay ang 1 and 2/5. Kapag 1 and 2/5, pwede nating gawin na lamang ay ganito. So, lagyan natin ng equal sign. Kopyahin si 1. So, 1 ay whole number na. Ibig sabihin, pwede mo na siyang lagyan ng decimal point. Okay? So, hindi na natin siya isasama sa pagdi-divide natin. So, paano nga ba yung pagdi-divide na natin? Yung 2/5 na lamang ang ating kukunin. So, tingnan natin. Ano nga ba ang nasa loob na bahagi ng ating division? Tama, yun ang number 2. At i-divide mo yon sa denominator niyang 5. Ayan. So, again, kung mapapansin mo, ang 2, hindi mo siya pwedeng i-divide sa 5. Kaya kailangan natin ng tama. So, nakikinig ka talaga? Ito yung ating decimal point. Yun ang gamit ng decimal point sa ating mathematics na subject. Okay? So, tingnan natin. Ang decimal point o ang mga decimal numbers ang nagbibigay sa iyo ng mas maliit pang mga numero kung hindi na buo yung ating ipapakita. So, pagkatapos ng decimal point at nailagay mo na ito sa ating sagot, lagyan na natin siya ng 0 o tinatawag sa Ingles na annex 0. Ibig sabihin, dadagdagan mo siya ng 0
para maituloy natin ang ating pagdi-divide. 20 na. 20 na ang ating i-divide sa 5. Ilan nga bang 5 meron doon? So, skip counting tayo. 5, 10, 15, at 20. So, meron kang 4 na 5 doon sa 20. At huwag kalimutan, isusulat yon sa tapat ng 0 dahil yun ang ating na-divide. So, 4 times 5 ay tama. 20 yon at ating isubtract. 20 minus 20 ay 0. Pansinin, meron pa ba tayong kailangang i-bring down? Wala na. Ibig sabihin, wala nang remainder yung ating na-divide. At ang naiwan na lamang ay ang sagot na 0.4 o tinatawag natin na 4/10. So, ang equal sign natin, 1, huwag malilito doon, whole number, 0.4 or 1 and 4/10. So, yung sagot natin. Kung may mga katanungan, pwede nating i-comment. I-type lang natin sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang ating mga videos. Huwag kalimutan, baka hindi ka pa nagsusubscribe. At hindi pa nag-hit ng bell button para sa susunod nating mga videos. Tandaan natin na sharing is caring. So please, share natin ito sa lahat ng mga batang kilala natin sa ating mga kaklase. This is again Teacher Carla saying, kapag matyaga, siguradong tama, may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!